Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang pinakamatinding match na kinaharap ng ating bida. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang bakbakan ng dalawang halimaw na si Sendo at Takamura, pati na rin ang matches ng mga idol natin sa Kamugawa Boxing Gym. Matapos nating malaman kila Ipo na gumala na naman ang ating idol na si Takamura, biglang lumipat sa Naniwa Boxing Club ang storya, kung saan pinipigilan ni Coach Yanaoka si Sendo since bumagsak na nga ang sparring partner niya. Nai-stress nga ang isang Naniwa coach dahil yun na ang pang-apat na pinatumba ng Naniwa Tiger. Kaya naman nasisiguro niyang mahihirapan siya makahanap ng sparring partner. Humingi ng tawad si Hoshi dahil sa tingin niya wala siyang maitulong. At sunod nating nalaman na nakipag-sparring na pala ito ng sunod-sunod na araw kay Sendo. Sabi ng coach, matagal na nga daw nilang alam na malakas itong si Sendo. Pero kakaibang pinapakita nito ngayon. At kahit mahaba pa ang oras bago ang kanilang official match ni Ricardo, kada pupapasok ito sa loob ng ring, sobrang nag-iinit ito. Kaya naman nag-aalala ang coach na baka mag-overheat ito at mawala ang apoy sa paparating na laban sa legendary champion. Nainis nga si Sendo since hindi niya mapakalma ang kanyang sarili. At sabi nito, mas lumalala lang ito kada nagtitraining siya. Kaya naman napatanong ito kung ano ang nangyayari sa kanya. After noon, in-inform ito ni Coach Yanaoka na maghahanap pa sila ng mga iba pang sparring partners. Kaya naman hanggat wala pa ang mga yon, pinag-break niya muna ito. Nang mabanggit ng isang coach na may emotional problems itong si Sendo, in-explain niya Yanaoka na hindi nga nagtitraining ang kanyang bata para ma-improve ang mga boxing techniques. Nagtitraining ito para unti-unting alisin ang pagkatao niya at bumabalik ito sa pagiging mamangis na hayop. At habang unti-unting nawawala ang katauhan nito, mas lalong nai-improve ang instincts niya na para bang kaya niyang makaamoy if nakakalamang ba sa kanya ang kalaban niya o hindi. Pati nga din daw ang kamatayan ay naaamoy ng Naniwa Tiger. Kaya naman habang unti-unting bumabalik si Sendo sa kanyang pagka-wild, mas lalo lang nitong maaamoy ang paparating na kamatayan sa nalalapit nilang laban ni Ricardo. Nagets na ng coach na kalaban mismo ni Sendo ang sarili niya. Nabanggit ni Yanaoka na since makakalaban nga ng bata niya ang legendary champion na si Ricardo Martinez, siguradong nafe-feel ni Sendo na kahit anong gawin niya, hindi pa rin sapat na preparasyon iyon. Sa labas ng gym, nagdikit si Hoshi nang sign na naghahanap sila ng lalaban kay Sendo. At pagkapasok nila, meron agad dalawang maangas na pumasok at sinabing nakita nila ang nakasulat sa labas. Pero nang titigan ito ng masama ni Hoshi, nag-aaranting lumabas ang mga maangas na yon. Dahil doon, pinagsabihan ito ni Sendo na huwag niyang takutin ang mga gustong sumubok para hindi masayang. Reply naman ni Hoshi na hindi nga pasado ang mga mokong na yon para maging sparring partner niya. Dahil dapat nga daw, mas malaki at mas malakas na parang sumo wrestler ang makatapat ni Sendo sa loob ng ring. Sabi ni Sendo na hindi nga siya umaasa na may dumating na ganun. Pero sabi din niya na gusto niya makahanap ng malaki at patinding boksingero na kayang salawin ang mga suntok niya at kaya ding tumayo kung sakaling ma-knockdown nito. At sunod nga nating nakita ang lumalagotok na kamao ng Naniwa Tiger dahil sa sobrang gigil nito. Sabi nga ni Hoshi na kahit pa may dumating na ganong boksingero, siguradong matatakot agad yun kay Sendo pag nakita siya. At kung sakaling lumaban pa din, nasisiguro ni Hoshi na isang engot ang taong yon. Dahil doon, napatanong ang coach kung okay lang ba ipagpatuloy nila Sendo ang kalokohan na binabalak nila. Reply naman ni Yanaoka na kung sakali mang may dumating, sisiguraduhin niyang walang kalokohan na mangyayari. Nang merong ulit pumasok, napansin ni Hoshi na malaki nga ang taong yon at agarang tumayo at nagready ang Naniwa Tiger. Tinawag ng engot ni Hoshi ang pumasok na lalaki. Pero laking gulat ng mga to nang mapansin nilang si Takamura pala ang pumasok sa gym. Nabanggit nga ni Takamura na nabasa niya ang poster sa labas ng gym. Dagdag pa nito na saktong-sakto nga ang isang sparring match habang nagtatravel siya. Nakalagay nga din daw sa poster na kahit sino pwedeng sumali. Reply naman ni Sendo sa kanya, baliw ka ba? Paalala ko lang ha, world champion ka sa 3 division. Junior middleweight, middleweight, super middleweight, tsaka 8 weight class ang agwat natin. Kaya inuulit ko ha, baliw ka ba? Sagot naman ni Takamura, sa bagay may point ka. Hindi bagay sa isang champion ang kumalaban ng mga pipitsuging boksingero.
Dahil doon, naginit ang dugo ng Naniwa Tiger at sunod nating nakita na nasa loob na ng ring ang dalawang ito. Habang pinipigilan ni Yanaoka si Sendo, nagmamakaawa naman sila Hoshi na wag ituloy ang laban at balak ng coach na tawagan si Kamugawa para hindi ito matuloy. Nagalit nga si Yanaoka kay Sendo since may paparating itong world title match. Kaya kapag na-injured ulit, kakailanganin na naman nilang i-cancel ang laban at hindi na nga nila pwedeng gawin yon dahil baka hindi na sila ulit bigyan ng chance ng world champion. Pero sabi ni Sendo na perfect opportunity nga ang makalaban si Takamura dahil pwede nga niya ilabas ang buong lakas niya sa sparring match na yon. Dahil doon, magagamit niya ang anti-Ricardo strategy niya. Dagdag pa ni Sendo na kapag gumana nga ito sa isang halimaw na Takamura, siguradong gagana din iyon kay Ricardo at confident siyang madudurog niya ito. Sa labas ng Naniwa Boxing Gym, nakita ni Miyata ang poster na dinikit nila Hoshi at napatanong nga ito sa sarili kung anong kalokohan iyon since mga basurang sparring partners lang ang maiengganyo nila sa ganoon. Sunod nating nalaman na pumunta pala ito sa Osaka dahil nakiusap sila Yanaoka na tulungan si Sendo sa training. Pero nag-worry si Miyata na kung papasok siya, baka magbuka lang siyang basura kagaya ng mga na-attract ng poster. At since wala nga siyang time para sa mga kalukuhan na yun, napagdesisyonan nito umuwi na lang ulit. Ngunit napatigil ito nang marinig niya ang sigaw sa loob ng gym. Parang kilala nga daw ni Miyata ang boses na yun, pero hindi pa rin siya convinced since nasa Osaka sila. Pero nang sumigaw uli ito at sinabing, "Ano na? Hindi ba tayo mag-i-start? Hinaantok na ako. Marami pa akong dapat gawin." Na-confirm na ni Miyata kung sino iyon at tinawag ng oversized garbage si Takamura. Sa loob ng gym, nakita nating magsisimula na ang Beast vs Beast. Alalang-alala nga ang Naniwa coach at tinatanong nito si Yanaoka kung sure ba siya napapayagan niya ang sparring match na yon. Pero desidido na si Yanaoka na ituloy yun. Pinartidaan naman daw ni Takamura si Sendo. Gumamit ito ng extra big boxing gloves at naniniwala din siya na hindi isip bata si Takamura. Kaya nasisiguro niyang hindi ito magseseryoso. Dagdag pa nito na gusto niyang makita ang matchup na paparating para din malaman kung gagana ba ang new anti-Ricardo weapon laban sa isang higanteng halimaw na si Takamura. Nabanggit ng Naniwa Tiger na since sa tingin ni Takamura na sure win na siya, napipredict niya na magiging kalmado ito sa simula kaya sasamantalin niya na iyon. At dagdag pa nito na mas magaan siya kaya naman magpo-focus siya sa paggamit ng kanyang bilis. Nang magsimula na ang laban, agarang nag-dash in si Sendo pero mabilis na minukuhaan agad ito ng world champion. Nagulat nga si Sendo sa bilis ni Takamura at kasunod nun ang paparating na malabombang left hook. Pero handa ang Naniwa Tiger para salagin ang suntok na yon. Subalit sa sobrang lakas ng left hook, nabaliwala lang ang depensang yon. Nagulat nga si Sendo sa bigat ng suntok, pero mas nagulat ang lahat dahil sa bilis ng follow-up straight punch ng world champion. Nang kumonekta nga ito ng malinis sa mukha ni Sendo, tumalsik ito sa sobrang lakas ng suntok na yon. Dahil doon, bumagsak si Sendo. Agarang tumalon papasok si Yanaoka at nagalit ang buong team kay Takamura at tinawag itong isip bata. Sabi nga ng world champion, "Hay nako, masyado kang mahina para makonsider na training ang sparring na yun." Ayaw ko na nga, pero reply ng Naniwa Tiger na hindi pa nga daw tapos ang sparring nila. Ngunit, pilit na pinipigilan ito ni Yanaoka. Biglang naalala ni Takamura na tumumba rin si Sendo nung una siyang bumisita sa Kamugawa Boxing Gym. Patuloy pa rin ang pang-aasar nito at sinabing, "Mukhang hindi ka na nag-improve kahit unti ah." Ay oo nga pala. Oo nga pala yung pinakamalakas sa buong mundo. Sorry. Dahil doon, napuno na si Sendo at agarang sinugod si Takamura pagkatayo nito. Nang makalapit si Sendo, mabilis na nagbato ito ng suntok. Natawa lang ang champion since predicted na nito na smash ang paparating na suntok. Pero confident at seryosong-seryoso pa rin ang Naniwa Tiger at sinabi nito na, "Ayaw ko mga minin, kada binabato ko ang suntok na to, wide open ako para sa counters. At sure ako na yun ang gagamitin na pamatay ni Ricardo sa laban namin. Pero natutunan ko kay Wally kung ano ang dapat kong gawin kung sakaling mailagan ng suntok na to." Nang mailagan ni Takamura ang smash, agarang nag-straight follow-up punch si Sendo. Subalit pati yun ay nailagan ni Takamura.
Nagulat nga ang champion dahil pamiki lang palang smash na yon at ang right straight talaga ang balak ni Sendong patamain. Ngunit pati pala ang right straight ay isang decoy lang at ginamit niya ito para hindi makita ni Takamura ang tunay niyang plano. At sunod na kumonekta ng solido sa mukha ni Takamura ang smash ni Sendo. Nabilib nga ang world champion sa combination at lakas ng suntok na yun. Nang matuwa si Sendo na kumonekta at gumana ang plano nila, biglang lumipat kila Ipo ang istorya. At tuwang-tuwa si Taihei dahil lumanding ang suntok niya kay Kimura. Pinasabihan nga ito ni Ipo na mag-focus dahil nasa sparring match siya. Dahil doon, nairita si Kimura at kigil itong sumugod kay Taihei. Habang nangyayari yon, nag-alala si Ipo kay Takamura since malapit na ang title defense nito. At napaisip siya kung ano na naman kaya ang ginagawang kalokohan ni Takamura. Nang mapatingin siya sa ring, nakita nito na pinapaulunan na ng suntok ni Kimura si Taihei since nanggigigil nga ito sa kanya. Kaya naman mabilis na pinatigil ni Ipo ang sparring session na yon at pinagsabihan si Kimura na dapat nga hindi niya seryosohin ang sparring na yon since si Kimura isang Japanese rocker habang si Taihei naman ay isang amateur boxer. Pero sabi ni Taihei na okay lang siya dahil hinihinaan lang ni Kimura ang mga suntok na binabato niya. Kaya sabi ni Kimura, "Huwag ka mag-alala, Ipo. Ano tingin mo sa akin? Hindi naman ako isip bata na mapipikon dahil lang tinamaan ng isang suntok." Dahil doon, na-realize ni Ipo na hindi seryosohin ni Kimura ang sparring session na yun since merong ang agwat sa power at weight class nila. Sunod nga nating nakita ang nanggigigil sa galit na Takamura. Pinipigilan ito ng buong Naniwa Boxing Gym dahil gusto nitong bubugin si Sendo sa sobrang inis. Pero pati ang pumipigil na siya na okay hindi nakaligtas at pati siya ay nasapok. Dahil doon, nagalit si Sendo at agad nitong nagpakawala ng flying kick. Subalit tila binesikan lang ni Takamura na salagin ito. Mas lalo ang nainis ang champion dahil sa sipa na yon at sinabi nitong, "Ano sa tingin mo? Mas makakalamang ka sa street fight?" Confident naman si Sendo na mas lalamang siya doon. Ngunit sunod nating nakita na kahit pagtulong-tulong pa ang buong Naniwa Boxing Club walang makakapigil sa halimaw na to. Dahil doon, tinawagan na ni Miyata si Kamugawa para tumigil na sa pagwawala itong si Takamura. Kaya naman wala lang nagawa ang champion at napakalma ito bigla. Nang palis ng champion, napatanong si Miyata kung effective ba ang strategy ni Sendo. Pinaliwanag ni Takamura na kung same weight class sila ni Sendo, may chance na mapalipad siya ng suntok na yon. Pero sabi din niya na incomplete pa ang anti-Ricardo strategy. Maganda nga daw ang naisip nila na gamitin bilang feint ang smash, subalit marami pa ring weakness after ng feint na yon. After malaman ni Takamura na 5 araw mag-i-stay si Miyata doon, sinabi niya dito na tulungan si Sendo na ma-master ang anti-Ricardo strategy. Sa pag-alis ni Takamura, nairita lalo ang Naniwa Tiger. Pero napatigil din ito agad nang sabihin ni Miyata na kinomplement siya nito. After noon, nabanggit din ito na kapag pinipigilan ni Sendo sa kalagitnaan ng smash kagaya ng ginawa niya sa sparring session, masyadong napipwersa ang buong katawan nito. At dahil sa kaunting delay after niya ibato ang suntok na yun, magkakaroon ng opening ang champion para kumounter. Sabi naman ni Sendo na may oras pa naman sila para i-improve ang anti-Ricardo strategy. Pero nabanggit ni Miyata na malabong ma-perfect nila ang strategy na yon ng 5 araw. Pero naniniwala rin siya na may improve nila yon. To the point na hindi may insulto ang isang legendary champion. Sa Kamugawa Gym, winelcome ng gym members si Tanda at Yagi. Ngunit agarang sumigaw si Kamugawa habang hinahanap si Takamura. Nang sabihin ni Ipo na hindi pa nga rin nakakabalik si Takamura sa paggagala niya, mas lalong nagalit si Kamugawa at napatanong kung saan na naman kaya pumunta ang mokong na yun. Matapos yun, nalaman nila Ipo kay Yagi kung bakit galit na galit si Tanda. At dahil pala yun sa kalokohan na ginawa ni Takamura sa gym nila Sendo. Kaya naman lumuhod si Tanda doon upang humingi ng sorry. Dagdag pa nito na meron nga silang nabalitaan na binubugbog ni Takamura lahat ng baboy ramo at unggoy sa iba't ibang lugar. Dahil doon, nag-alala si Yagi sa kondisyon ni Takamura since malapit na nga ang title defense nito pero parang wala pa din itong pake sa kanyang weight control. Napaisip naman si Aoki na kung may oras pa ba si Takamura mag-training kung sakaling bumalik ng gabi ngayon. Pero sabi ni Takaki na mas okay na hindi muna ito bumalik dahil siguradong para siyang makikidlatan sa sobrang gigi ni Tanda sa kanya.
Subalit makalipas ang 3 araw, nanggagalaiti pa rin sa galit si Tanda kay Takamura. At sa loob nga daw ng 3 araw na yun, hindi ito kumalma ni isang beses at mas lalo lang itong lumala. Nabanggit ni Itagaki na yun nga ay dahil dumating na ang mga sparring partners ni Takamura na galing pang ibang bansa. Nang buksan ni Takamura ang pinto ng gym, pakanta-kanta pa ito. Kaya naman agarang sinugot ito ni Tanda dahil sa gigil niya dito. At tinanong ito kung nasa kondisyon ba siya para sa paparating niyang title defense. Mabilisan namang sinagot ito ni Takamura ng 3 knockouts at sabay sabi ng, "Ano, may reklamo ka pa?" Wala namang nasabi si Kamugawa dahil kahit paloko-loko itong si Takamura, hindi mo rin talaga maitatanggi na halimaw ang gorilyang yan. Nabilib nga si Aoki at Yagi sa lakas nitong world champion. At dahil doon, na-inspire sila Itagaki na bigyan siya ng magagandang laban bilang undercard niya para mapainit ang buong stadium. Dumating na ang araw ng mga laban sa Ryogoku Kokugikan. First match, nanalo si Itagaki pero via decision na naman. Habang draw naman ang naging resulta sa laban ni Kimura. At sabi nga ni Ippo na yun ay dahil nawalan nito ng stamina sa second half kaya babaguhin niya ulit ang weight control nito. Pati nga ang semifinal na flyweight world title preliminary ay nagresulta sa draw. Kaya naman ang problema si Refuji dahil nanlamig na ang buong arena matapos sa mga pangit na matches na yon. Pero pagpasok ng WBC Super Middleweight Champion na habang hawak-hawak nila Ippo lahat ng championship belts nito, nabuhayan ulit ang buong stadium. At nabilib nga si Fuji dahil entrance pa lang ni Takamura ay sapat na para ma-hype ang mga audience. Ngunit na makita nila na naka-costume ng isda si Takamura, pinagtatrash talk ito ng buong stadium dahil sa tingin nila nantitrip na naman ito. Pero sunod nating nalaman, nagawa pala ni Wataru iyon at tuwang-tuwa ito dahil bumenta nga ang costume na ginawa niya. Nabanggit ni Tanda na nasisiguro niyang nanggigigil na sa galit ang makakalaban ni Takamura dahil parang hindi nire-respeto ni Takamura ang challenger sa pagsuot ng costume na yon. Dagdag pa nito na hindi niya mapapatawad si Takamura kapag pinakitaan siya nito ng basurang match. Sa third round, madaling pinatumba ng world champion ng challenger gamit ang malabombang left uppercut. Sabi nga ng announcer na hindi nakapalag kahit onti ang challenger sa buong laban na yon. Tuwang-tuwa nga si Yagi at Shinoda sa third round knockout na yon, habang si Kamugawa naman ay nanggigigil pa rin sa galit. Nabanggit ni Kimura na yun nga ang itsura ng pinakamalakas na boksingero sa buong mundo at wala ka nang masasabi matapos ang pinakita nitong pangdodomina sa match. Sa sobrang galing nga ni Takamura, napaisip si Kimura kung ano kayang pakiramdam na maging ganong kagaling since alam niyang hindi siya masyadong talented. Nabilib nga sila Fuji sa sobrang lakas nitong si Takamura. Sabi nga ni Mari na dinomina nito ang challenger gamit ang raw power na nagpatahimik din sa mga haters. Nabanggit din nila na may 2 pang world title match na paparating at iyon nga ang mga laban ni Sendo at Mashiba. Sa bahay nila Mashiba, napaisip ito kung ano kayang feeling maging world champion. Pero na-realize din ito na hindi niya na kailangan mapaisip since confident ito na mananalo siya sa paparating niyang world title match. Sa bahay naman nila Sendo, nakita natin na excited na din ito maramdaman ang nafe-feel ni Takamura bilang isang world champion.